Kinaumagahan dumating si Chang Woo dahil nais niyang mas malapit siya sa meditation temple kesa sa culinary hall. Huminto sa pagmumuni-muni, binanggit ni Cheng Woo na sinabihan siya ni Master Uncle Jin Heo na matuto ng maraming mula kay Jimmy. Labis na inis ang ipinakita ni Jimmy at nagtanong kung ano ang nangyayari sayo. Nagtataka si Cheng Woo kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Jinho. Nagtataka din si Jimmy kung hindi niya nataman si Jin Heo ng gusto at nagpa siya na kailangan niyang harapin si Jin Heo. Dumating si Mayang Jin at sinabi kay Jimmy na pinahintulutan niya ang pagbabagong ito. Gusto ni Jimmy na ipahayag ang kanyang pagkadismaya, ngunit sa halip ay magalang niyang sinabi, "Oo, Ginoo." Ipinaliwanag ni Mayang Jin na siya ay pumunta kagabi at humingi ng pahintulot. Pinapayuhan ni Master Mayang si Jimmy na turuan ng mabuti si Chung Woo mula ngayon. Napagtanto ni Jimmy na niloko ni Cheng Woo ang inosenteng matandang ito habang siya ay wala. Sinabi ni Jimmy kay Master Mayang Jin na hindi siya handang humarap sa mga estudyante. Binanggit ni Master Mayang Jin na narinig niya ang tungkol kay Jin Heo, na ikinalito ni Jimmy kung papaano niya nalaman, habang si Master Mayang Jin ay humawak sa mga kamay ni Jimmy, na nakapagpagaan sa kanya, at siya ay nagtataka kung bakit siya nararamdaman ito. Sa ganitong paraan, nagtataka si Jimmy. Inamin ng Master na may pagdududa siya sa kakayahan ni Jim at tinanong niya kung naging sapat na ba talaga si Jimmy para talunin si Jin Heo. Naniniwala siya na ito ay isang espesyal na regalo mula sa langit at sinabi na si Jimmy ay tunay na pinagpala ni Wudeng. Sinasalamin ni Jimmy ang salitang pinagpala. Ibinahagi ng Master na narinig niya kung paano ito nagawa ni Jimmy, sa kabila ng minsan ay nawawala siya sa linya. Si Jimmy ay ipinagmamalaki niya siya bilang kanyang guro para sa kanyang naabot bilang isang mag-aaral. Naramdaman ni Jimmy na may hindi tama sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay pinayuhan ni Master Mayang Jin si Cheng Woo na magtrabaho ng husto mula ngayon. Pumayag si Cheng Woo na gawin ito. Natarante si Jimmy kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Biglang nabanggit ni Master Jin na nagugutom siya at hiniling niya kay Jimmy na maghanda ng pagkain. Tingin nga ni Jimmy na ang kanyang guro ay hindi pa lubos ang kumakain at pumayag na magluto ng pagkain. Pumasok ang Master sa loob, naiwan sina Jimmy at Cheng Woo sa labas. Tinanong ni Cheng Woo si Jimmy kung paano siya makakatulong sa paghahanda ng pagkain ng Master. Sinasad ni Cheng Woo kay Jimmy na siya ngayon ang kanyang tagapagsilbi. Ipinatong ni Jim ang kanyang kamay sa balikat ni Cheng Woo at sinabi sa kanya na pansamantalang tatanggapin niya ang tulong ni Cheng Woo. Ayon sa utos ng guro, gusto niyang matandaan ni Cheng Woo ang tatlong bagay. Una, si Jimmy ay hindi guro ni Cheng Woo. Pangalawa, dapat gawin ni Cheng Woo ang anumang iutos sa kanya ni Jimmy. Pangatlo, at higit sa lahat, dapat iwasan ni Cheng Woo ang paggamit ng mga ekspresyong tulad ng wow, oo, o hooray gaya ng ginawa niya sa kanilang nakaraang pagsasanay. Tiniyak ni Jimmy kay Chung Woo na kung susundin niya ang mga panuntunang ito, hindi sila magkakaroon ng anumang problema. Mahigpit na hinawakan ni Jimmy ang balikat ni Chung Woo at sinabi sa kanya na isipin na bubagbogan siya sa tuwing lalabag siya sa isa sa mga patakaran. Tinanong niya si Cheng Woo kung naiintindihan niya. Habang si Chung Woo ay sumisigaw sa sakit at sinabing, oo, naiintindihan niya si Jimmy at tinanong kung handa na ba si Chung Woo na sumunod sa kanya at magpasakop sa kanyang autoridad. Sumang-ayon si Chung Woo, sinabi niyang susundin niya si Jim ay ang mga utos. Itinulak ni Jimmy si Chung Woo at sinabihan siyang umalis. Tinanong ni Chung Woo kung saan siya pupunta. Sumagot na bahala ka na kung saan. Maya-maya, si Cheng Woo ay nagdala ng 2 manok sa kusina. Kasunod ng utos ni Jimmy, pinuri siya ni Jimmy para sa mahusay na paggawa. Pagkatapos ay inutusan siyang patayin ang mga manok. Sinunod ni Cheng Woo si Jimmy, pagkatapos ay sinabihan si Cheng Woo na ilagay ang mga manok sa tubig, bunutin ang mga balahibo at pakuluan ang mga ito. Eksaktong sinunod ni Cheng Woo ang mga tagubayling ito. Napansin ni Jimmy na masunurin si Cheng Woo, at nakita niyang kasiya siya ang maging boss. Nagpasya si Jimmy na gagawin niya kay Cheng Woo ang lahat ng nakakainis na gawain at panatilihin siyang masunurin. Tinanong ni Cheng Woo si Jimmy kung paano niya nagawang talunin si Jin Heo kahapon. Talagang nagulat siya dahil isa si Master Uncle Jin Heo sa pinakamagaling, kahit sa lahat ng mga Master Uncle. Tumugon si Jimmy sa pamamagitan ng pagtatanong kung sa tingin ni Chung Woo ay mahusay siya. Pagkatapos ay tinanong ni Jimmy kung iginagalang siya ni Cheng Woo. Sabi ni Cheng Woo, oo, sinabihan ni Jimmy si Cheng Woo na ilabas ang manok ngayong luto na ito. Sumang-ayon si Chung Woo, na napansin na ipinaalala ni Chang Woo sa kanya si Chien Woomi.
Muli ay napansin ni Jim na kahit na si Cheng Wu ay maaaring hindi masyadong marunong at wala sa katinoan, siya ay napakatapat, napakasipag, at napakabait niya kaya madalas siyang naiimpluwensyahan ng mga kay-barkada niya. Inihahanda ni Xiang Wu ang sabaw ng manok at inihain ito. Iminumungkahi ni Jimmy na dalhin nila ito kay Master Ma Yang-jin. Habang patuloy pa rin ang pagpapakita ni Chung Wu ng kabutihan kaya siya nandito. Namumuo sa plano ni Jimmy na gawing alagad si Chung Wu habang nagsisilbi ng soup sa Master. Tinanong ni Cheng Wu kay Jimmy kung ayos lang ba ito. Nagtatanong sa kanya na ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Cheng Wu na ang pagkain ng karne ay mahigpit na ipinagbabawal, ayon sa 10 utos ng Wooden Sect at ang mahuli ay may karampatang kaparusahan. Ang mga utos na ito ay ang mga pangunahing tuntunin para sa mga Taoist sa Wooden Sect, at kabilang sa mga ito, ang pagkain ng karne ay isang ganap na bawal sa Wooden Sect, sa pamamaraan para sa pagbuo ng panloob na enerhiya kung ang isang tao ay kumain ng karne bago ang kanilang deity ay mag-mature ang kanilang isang deity ay hindi lalago. Ngunit ang kanilang panloob na enerhiya ay lalago sa loob ng sect. Lamang ang mapanlinlang ay mahigpit na ipinagbabawal sa pagkain ng karne, at pinapayagan lamang na kumain ng mga pagkain gawa sa mga butil at damo. Naisip ni Jimmy na kakaiba ang mga patakaran ng Wooden Sect, at sinabi niya kay Cheng Wu na ayos lang kumain ng karne. Sinabi ni Jimmy kay Cheng Wu na kung minsan ay kumakain siya ng karne, at ang tagal na ring hindi nainom ang kanyang master. Kaya plano niyang dalhin ang chicken soup sa kanyang master, na si Ma Yang-jin, nang makita ang chicken soup. Halos maglaway si Xiang Wu. Naisip ni Jimmy na ang paghihigpit sa mga dieta ng lumalaking bata ay nagiging mga aesthetic na individual. Inihandog ni Jimmy ang sopas ng manok para sa master at hinihikayat siyang kumain ng maayos at lumakas. Ang master ay nagpapasalamat kay Jimmy, at binanggit na siya ay naging mas malakas sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ni Jimmy na kumain ng karne. Binanggit pa niya na nakagawa siya ng ilang banayad na hiking. Sumagot si Jimmy na nagsasabing natutuwa siya sa kanyang amo. Gayunpaman, lihim, iniisip ni Jim na sa sandaling ang master ay naging sapat na malakas na ang katawan. Si Jim ay hindi kailangang mag-alala sa kanya. Iiwan niya ang sekta ng Wooden at hindi na siya babalik magpakailanman. Ang master ay sinusubukang magbahagi ng isang piraso ng manok kay Jimmy at sinabihan siyang kumain din. Tinanggihan ni Jimmy ang alok ng master at nagpasalamat sa kanya. Binanggit niya na may isa pang serving sa labas na paghahatian nila ni Cheng Wu. Ang master ay nagtatanong kung dapat ba silang maghati pa? Sila ay lumalaki at nagtatanong kung bakit hindi sila nakahuli ng 3 manok. Iniisip ni Jimmy na ang master ay nagiging mas at higit pa mula nang matikman niya ang karne. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jimmy sa master na siya ay aalis, at hiniling niya sa master na tawagin siya kapag siya ay tapos na sa kanyang pagkain. Sumang-ayon si Master Ma Yang-jin na napagtanto ni Jimmy na siya ay nagugutom din at tumingin kay Cheng Wu. Nagalit siya nang nakitang kinakain si Chung Wu ang lahat ng manok para sa kanyang sarili at iniwang walang laman ang mangkok. Pinagalitan ni Jimmy si Chung Wu dahil mabilis itong natapos at tinanong kung hindi ba niya alam kung paano magbahagi. Si Chung Wu ay tumakas na may dalang mangkok, humihingi ng paumanhin. Sinusundan ni Jim, pinapagalitan na huminto. Susuntukin na sana niya si Chung Wu para mailuwa ang sabaw. Nang bigla na lang siya at si Jim, na napansing dumating na ang lahat ng sect master at elders, nagtataka siya kung bakit pinili nila ang sandaling ito na magpakita. Nag-iisip si Jimmy kung ano ang susunod na gagawin. Nag-aalala siya kung makakatakas sila sa sitwasyong ito. Nagalit si Ma Yang-gang kay Jima at tinawag siyang masamang tao. Naamoy daw nila ang nilulutong karne mula sa baba ng bundok. Tinanong ni Ma Yang-gang si Jimmy kung ginagamit ba niya ang sakit ng kanyang amo bilang dahilan para labagin ang mga patakaran. Napagtanto ni Jimmy na alam na ng mga matatanda ang tungkol sa amoy, sinabing aking patuloy na namamahala sa Wooden Sect disciples na hindi niya ito mapapatawad bilang master ng palasyo ng Grace Palace. Nagpasya siyang ipaalam ito sa amo ni Jim at binalaan si Jimmy na umasa parusa. Humingi ng permiso si Ma Yang-gang sa sect master, at pumasok sila sa silid ni Ma Yang-jin, habang si Jim, na sa tingin niya ay hindi na sila dapat pumasok ngayon dahil baka makita nilang kumakain ng karne si Master Ma Yang-jin. Kapag pumasok sila sa silid, nagulat Master kanilang presensya. Dismayado ang mga matatanda kay Master Ma Yang-jin dahil kumakain siya ng karne. Sa unang pagkakataon, iniisip ni Jimmy na hindi niya hahayaang sirain ang sitwasyong ito ang kanyang pagkakataong maging isang dalubhasang disipulo.
Kaya nagpasya siyang humingi ng tawad sa lahat ng matatanda. Humingi siya ng paumanhin sa mga matatanda at sinisisi na sinasabing kasalanan niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang kanyang Panginoong si Master Mayang Jin ay may sakit, at iyon ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. Ngunit si Mayang Gang ay hamarang kay Jimmy at sinabihan siyang tumahimik. Pinahahalagahan ni Mayang Gang ang pagmamahal ni Jimmy sa kanyang amo, ngunit pinaalalahanan niya si Jimmy na nilabag nila ang mga alituntunin sa sekta. Tinanong ni Master Gang si Jimmy kung nasisiraan na ba siya ng bait. Naiinis na talaga si Jimmy sa kay Master Gang dahil hindi pa siya ang sect master. Gayunpaman, nagpapagulo na siya. Nagpasya si Jimmy na kapag nakakuha na siya ng higit na kapangyarihan, siya na mismo ang haharap kay Master Gang. Gustong malaman ng sect master kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Mayang Jin kung saan siya ang pinakamatandang tao sa templo upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang sect master ay tumaas ang kanyang boses at hinihiling na hindi ko alam na magpaliwanag. Agad at hinihingi ang aking makina. Si Mayang Jin naman ay nagtanong sa kanyang nakatatandang kapatid, ang sect master, kung ito ay isang seryosong krimen. Ito ay ikinagulat ng lahat ng matatanda. Nagulat din si Jimmy. Nakahinga siya ng maluwag na parang nasa panig niya si Mayang Jin, pero hindi niya maiwasang magtaka kung nawala na ba sa isip niya ang master niya. Nagulat si Jimmy at nagbibigay pa ng mabangis na tingin sa matanda. Pagkatapos ay sinabihan si Jimmy ng Master Nuya na bumangon mula sa kanyang pagkakaluhod at tinanong kung bakit kumikilos si Jimmy na parang nakagawa siya ng isang krimen. Sinabihan din ni Master Mayang Jin si Cheng Wo na tumayo. Pagkatapos ay kinausap si Mayang Gang at lahat ng iba pa na nagtatanong sa kanila kung ano ang hitsura niya ngayon. Ipinaliwanag niya na noong nawalan siya ng kapangyarihan at nakarete pagkatapos makipaglaban sa isang masamang tao. Gusto niyang malaman kung naiintindihan ba nila ang naramdaman niya noong mga panahong yun. Na inaasahan nila na siya ay mamamatay na, ang kanyang mga kapatid at amo, at iniisip niya kung naiintindihan nila kung gaano siya nasaktan. Iniisip ni Jimmy sa kanyang sarili, na siya ay hindi naman talaga masama at ang kanyang Master Mayang Jin ay nagpapaliwanag na habang sila ay mahigpit sa pagsunod sa kanilang mga alituntunin, ang Wudeng sect ay bumagsak at tuluyang natalo. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at binanggit na ang Marine Alliance, ang grupo ng mga martial artist, na kinabibilangan nila, ay humingi ng survival over honor kaya, umatras ang pinuno ng masamang sekta, si Hayek Ryan Mag-ang. Ang master leader ay nagtatanong kung ano ang natitira sa kanila pagkatapos noon at kung sinubukan man nilang mag-high-ganti, ang lahat ng mga matatanda ay nanatiling tahimik, hindi umiimik. Tunay na naaalala na noong panahong iyon pagkatapos ng digmaan sa Wudeng sect at sa pagsisikap ng kanyang masamang kasarian pinuno ng kapangyarihan, ang Wudeng ay dumanas ng malaking pagkatalo sa Marine Alliance, pinili ang kaligtasan kaysa karangalan. Ito ay isang lohikal na desisyon dahil ang tatlong pangunahing kapangyarihan sa mundo ng martial arts ay naglalaban sa isa't isa sa oras na iyon. Kung ang digmaan ay nagpatuloy at ang Evil Eclipse Demonic Cult, sana kung gumit na sana ang pagkakaisa ay malamang na sila ay nanalo. Sa huli, ang magandang alyansa ng Maroon, na ipinagwalang bahala sila. Ito ay isang pag-aalala tungkol sa pasya na huwag pansinin ang malungkot na kalagayan ng Wudeng sect, at sa halip ay humingi ng pagtigil. Pagkatapos noon, walang dumating para tumulong sa Wudeng sect, at mula noon ay unti-unti na silang nanghihina. Noong sila ay malakas, lahat ay gustong tulungan sila. Ngunit sa sandaling sila ay mahina, sila ay nakalimutan. Ito ang Kal-Unos-Lunus reality of the Miriam world, kahit pa sila ay itinuturing na chivalrous, ganyan talaga ang mga bagay kahit na ang Quantum sect, ang mga kaalyado nila at marami pang ibang sekta ay unti-unting naglaho sa kasaysayan. Iniisip ni Jimmy sa kanyang sarili na ang kanyang Panginoon, si Mayang Jin ay gumagawa ng mahusay na trabaho sa sitwasyong ito. Naniniwala rin siya na dapat bilasan ng master dahil alam niyang inosente si Jimmy. Ipinaliwanag ni Mayang Jin sa sect master, na noong unang iminungkahi ni Jimmy na kumain ng karne, nagulat siya, ngunit pinilit ni Jimmy na subukan niyang kumain ng karne upang mabawi ang enerhiya. Sinabi mo pa nga na hindi siya mabubuhay kung wala ang Mayang Jin, at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Mayang Jin na kumain ng karne. At iyon ang dahilan kung bakit. Ito talaga ang nagbigay sa kanya ng lakas. At unti-unti siyang nakakapaglakad-lakad sa kabundukan. Ang sect master, naguguluhan dahil 10 taon nang nakarete ang Mayang Jin, at ngayon ay naglalakad na siya. Nabawi ba talaga niya ang ganoong kalaking lakas? Kinikilala ni Mayang Jin na nilabag nila ang mga alituntunin ng sekta,
ngunit nakatulong ito sa kanya na gumaling, na ikinagulat ng mga matatanda. Iminumungkahi ni Mayang Jin na may ilang mga bagay na dapat nilang ipaalam at ilang mga bagay na dapat nilang baguhin. Sinabi niya na maaring kailanganin nilang isuko ang pagkain ng karne upang linangin ang kanilang dietitici, ngunit upang lumakas, kailangan nilang kumain ng karne. Ang Mayang Jin ay nagsasalita tungkol sa kung paano ang kanilang pagtanggi na tumanggap ng mga alay ay nagpahirap sa kanila na hindi man lang sila makabili ng mga bagong damit para sa kanilang mga apprentice. Ipinakita ni Sheng Wu na ang kanyang mga damit ay napunit bilang isang halimbawa. Ipinaliwanag ni Mayang Jin na dahil pinili ang Guding sect na huwag pumatay, hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili laban sa isang mapangwasak na pag-atake mula sa masamang sekta.